Mula sa kadiliman, walang pag-aalinlangang sumalakay ang isang matalim na kuko. Sa isang iglap, nahati sa dalawa ang Earth Shadow Demon sa pamamagitan ng Blood Claw Blade, isang 5 kuko na paglaslas na nagwasak sa katawan nito. Matapos magdulot ng napakalaking pinsala, biglang sumirit ang kapangyarihan ng gumagamit ng 200% sa loob ng 12 segundo. Kasabay nito, biglang nagpakita si Knight sa itaas ng ulo ng Earth Shadow Demon at agad pinakawalan ng isang napakalakas na pagsabog bago siya marahang lumayo. Ang Great Cataclysm ay sumira sa malawak na bahagi ng paligid, nagdulot ng matinding eksplosibong pinsala at nag-iwan ng malubhang epekto ng pagkasunog. Habang pinapanood ang lahat mula sa gilid na tila isang pangunahing tauhan sa isang level ng manhwa, malamig nang umisi si Lu Fan. Para sa kanya, isa itong tila muling pagtatagpo ng mga matagal ng magkalaban. Sa kabilang banda, sa loob ng pambansang Trial Realm, sa gitna ng latian ng madilim na tore, nagkaharap ang Earth Shadow Demon at ang Earth Slayer Demon sa isang matinding pagtitigan. May paghamak ng umisi ang Shadow Demon. Isa itong sinaunang demon god na 2 beses nang napatay ng isang hamak na tao at ngayon naging sunod Sunyeon lamang ng tao. Umalingaw-ngaw ang galit nito. Sa tingin nito, hindi nito kapantay ang Earth Slayer Demon at ang lahat ng mababang nilalang ay karapat-dapat lamang sa kamatayan. Biglang tumaas ang estado nito. Mula level 85 ay naging hindi na masukat. Ang boss difficulty na Nightmare ay naging hindi rin matukoy. Umabot sa 64,852 ang lakas nito, 69,300 ang espiritu, 65,471 ang agility, at 8,758 ang durability. Nag-unlock ito ng bagong kakayahan na Shadow Split na lumilikha ng 8 clone sa loob ng 15 segundo. Ang bawat clone ay may 60% ng orihinal nitong kalusugan at lakas ng pag-atake, at kayang sumalo ng bahagi ng pinsala. Sa kabila ng pagtaas ng kapangyarihan nito, may pag-iingat itong tumingin sa grupo ni Lu Fan. Ang aura na nagmumula sa binata ay nagpapayanig sa espiritu nito. Nais nitong tapusin si Lu Fan sa araw na yon. Muli nitong pinakawalan ng Death Coil, bumuo ng isang umiikot na pagkakagapos upang atali ang kalaban, magdulot ng paralysis poison at coma debuff. Ang mga spike sa mga paa nito ay nagdulot ng patong-patong na pinsala. Ngunit tulad ng nauna, marahas itong naputol. Muling nakialam ang Earth Slayer Demon. Dahil sa pagkaantala ng kakayahan nito, tuluyang nagngalit ang Shadow Demon. Pinaganya nito ang Shadow Split at pinalibutan ang Earth Slayer Demon ng 8 clone. Sa loob ng 15 segundo, ang mga aninong ito na may 60% ng estadistika nito ay nagsilbing panangga. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang Earth Slayer Demon at isa-isang winasak ang mga clone. Habang nagaganap ang kaguluhan, hinugot ni Lu Fan ang kanyang espada. Inutusan niya ang Summon Heavenly Demon Soldier. Agad na nakaunawa si Star at ginamit ang Corrupted Corpse Control, na nagpapahintulot sa kanya na utusan ang lahat ng unit na ginawang puppet ng Corrupted Demon Dragon at bawiin ang mga ito anumang oras. Kapag namatay ang mga puppet, babalik ang kanilang enerhiya sa Corrupted Demon Dragon. Sa isang iglap, 10,000 Heavenly Demon Soldiers ang bumahas sa larangan ng digmaan. Nanlamig ang Earth Shadow Demon. Hindi nito inakalang nasakop na ni Lu Fan ang buong hukbo ng Earth Slayer sa tore. Sinamantala ng Earth Slayer Demon ang sandali ng pagkagulat at nagpakawala ng malakas at hindi nabantayang pag-atake. Para kay Lu Fan, tila isa lamang itong palabas. Inutusan niya ang Demon Dragon at ang mga sundalo na sumugod. Sinubukang lumaban ng hukbo ng halimaw ng kalaban ngunit naging brutal ang sagupaan. Dinami na ng Heavenly Demon Soldiers ang labanan at ginawang patayan ang lugar. Hindi makapaniwala ang demonyo kung paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan ang isang hamak na tao. Sa wakas, lumapit si Knight sa boss at sinalubong ito ng walang takot. Biglang sumabog mula sa lupa ang nakal-alasong berdeng ulap at tinakpan ng Earthfiend Demon. Nilamon ng makapal na hamog ang mga sundalong makalangit at maging ang buong hukbo ng halimaw. Sinubukan ng halimaw na tumakas sa gitna ng kaguluhan, ngunit nabasa ni Lu Fan ang panlilinlang. Agad niyang ginamit ang Dragon's Inspiration. Damaloy ang lakas sa kanyang mga kakampi at nadagdagan ng 30% ang lahat ng estadistika at lakas ng pag-atake.
Sinuri niya ang estado ni Xiao Ye, ang level 33 Abyssal Black Dragon. Mula sa 8,000 ay lumagpas sa 11,000 ang kapangyarihan nito. Umabot sa 21,000 ang agility, at nabasag din ang limitasyon ng espiritu at tibay. Inutusan niya si Xia Fei na palakasin ang espiritu at gamitin ang Starlight Extinction. Kaagad itong nagbago sa Maringle nitong anyong bituin. 59 na segundo ang natitira habang nag-charge ang ultimate skill. Sumigaw si Lu Fan kay Xiao Ye upang gamitin ang Magma Burst. Isang sinag ng purong pagkawasak ang lumabas sa bibig ng dragon at nabasag ang sinaunang Dragon Tongue Magic. Ang karaniwang paghinga ng apoy ay napalitan ng maalamat na spell na Apocalypse Fall. Nangangailangan ito ng sakripisyo ng dugo at kumokonsumo ng sariling buhay upang magdulot ng pinsalang katumbas ng 2,000% ng isinakripisyong kalusugan. Namula ang kalangitan habang nagsimula ang pag-atake. Pinakawalan din ni siya ang Starlight Extinction na nagtipon ng lahat ng enerhiya ng mga bituin sa isang mapanirang sinag na hindi kayang pigilan ng anumang depensa. Ang pinsala ay umakyat mula 39,000 hanggang mahigit 700,000 sa isang iglap. Sinundan pa ito ng Magma Burst na ginawang lawa ng tunaw na apoy ang lupa. Naipit ang kalaban sa naglalagablab na impyerno at tuluyang natunaw sa tuloy-tuloy na napakalaking pinsala. Nang magsanib ang kapangyarihan ng Dragon Knight at ng kanyang alaga, nadobal ang lakas sa tinatawag na Ultimate Resonance. Sa gitna ng nagngangalit na apoy ng Resonant Magma Burst, naglabas ng huling sigaw ng kawalan ng pagsuko ang Earthfiend Demon bago ito tuluyang maglaho. Samantala, sa National Swamp Trial, isang palihim na halimaw na ibon ang nagtangkang umatake kay Andre. Ngunit agad niya itong naramdaman at sa isang hampas ng kanyang palakol ay winasak niya ang apoy. Lumundag siya sa ere at pinabagsak ang halimaw sa isang malakas na pagsabog. Sumibol ang mga pakpak na apoy sa kanyang likod at lumipad siya patungo sa tore. Nagtataka kung bakit hindi pa bukas ang tarangkahan at kung nasaan ang ikatlong alon. Biglang sumabog ang tore at itinapon siya palayo. Bumagsak siya sa lupa ngunit agad na tumayo na walang kahit anong sugat, bagaman bakas ang kalituhan sa kanyang mukha. Pagkalipas ng 5 minuto, dumating si Lu Fan sakay ni Xiao Ye at sinuri ang paligid ng may kasiyahan. Inihagis niya ang pugot na ulo ng Earthfiend patungo kay Andre. Lumabas ang system window na nagpapakita ng Undying Remnant. Isa itong karaniwang boss mechanic kung saan mabubuhay muli matapos ang 10 minuto na may dobleng lakas ng pag-atake. 4 na minuto na lamang ang natitira sa countdown. Ipinaliwanag ni Lu Fan na kailangan itong tapusin bago pa mag-activate ang passive revival. Nabigla si Andre nang malaman na ibinibigay sa kanya ang puntos mula sa boss. Nagkibit-balikat si Lu Fan. Ipinaliwanag niyang nalinis na niya ang tore at kung siya pa ang papatay sa boss, mananatiling hindi matatapos ang quest ni Andre. Nang maunawaan ang kabutihang ginawa para sa kanya, ngumiti si Andre at itinaas ang kanyang palakol. Sa isang malakas na pag-indayog, bumagsak ang sandata. Tumunog ang system chime at tuluyang naputol ang ulo. Nawala ang banta. Nagbago ang tagpo. Maagang umaga sa Swamp Trial, hindi maitago ni Andre ang kanyang kasab-ikan. Para sa kanya, ang pagkikita nila ni Lu Fan ay tila pagkapanalo sa loto. Dahil sa pagkumpleto ng quest, nakakuha siya ng napakalaking gantimpala na 200,000 puntos. Umakyat siya sa ikalawang pwesto. Sinuri niya ang kanyang estadistika. Andre's No Nation Flame Warrior Points, 271,229 na rank, 2 nang makitang tapos na ang lahat. Tumayo si Lu Fan at ipinahiwatig na doon na magtatapos ang kanilang pansamantalang pagsasama. Saglit na nalungkot si Andre, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang diwa bilang mandirigma. Para sa kanya, nakatakda silang maging magkaribal sa pambansang pagsubok. Kung nagkakilala lamang sila bago ito, sana ay nakapagbahagi pa sila ng masayang inuman. Ngumiti si Lu Fan at sinabing magkakaroon pa ng pagkakataon. Iniunat ni Andre ang kanyang kamay at nagkasundo silang pareho silang hindi dapat mamatay. Kapag natapos ang lahat, siya ang maghahanda ng inumin. Mahigpit na kinamayan ni Lu Fan ang kanyang kamay bilang tanda ng pangako. Pagkaraan, may naalala si Andre. Sinabi niyang kailangan tanggapin ni Lu Fan ang kanyang mga puntos. Sinimulan niyang pindutin ang kanyang interface. Current accumulated points, 271,220.
Nagumpisa ang system transfer at nabura ang kanyang sariling tala. Nagtaka si Lu Fan sa biglaang pag-aalay na ito. Nang sundan niya ang pinagmulan ng paggalaw ng puntos, napagtanto niyang nagmumula ito kay Andre ng Snow Country. Ngumiti ng may hiya ang malaking mandirigma. Ipinaliwanag niyang kumain siya ng pagkain ni Lu Fan, hinamon pa ito sa PvP, at binuhat pa siya sa quest. Kahit maliit lamang ang halaga ng mga puntos na yun para sa isang halimaw na tulad ni Lu Fan, hindi siya mapapanatag kung hindi niya ito ibibigay. Dahil sa matigas na pasya ni Andre, tinanggap ni Lu Fan ang alok. Hindi pa rin siya nasasanay makitang ang isang dambuhalang mandirigma ay kumikilos ng ganoon kahiyain. Tinanggap niya ang libreng puntos. Nang makumpleto ang transaksyon, malakas na tumawa si Andre. Ngunit may isang tanong na matagal nang gumugulo sa isip ni Andre. Naging seryoso ang kanyang mukha habang inaalala ang nakakatindig balahibong lakas ni Lu Fan. Nais niyang malaman kung bakit, sa kabila ng maladyos na kapangyarihan at mga dragon na kayang wasakin ang langit, ay tila nakikipaglaro pa ito sa mas mahihinang kalaban. Para sa kanya, kaya naman sana nitong lipulin ang mga yon sa isang iglap. Kalmadong ipinaliwanag ni Lu Fan na ang mga yon ang pinakamahusay na awakened talents mula sa iba't ibang bansa. Marami sa kanila ang may tagong klase na hindi pa niya nakikita. Mahalaga ang pagmamasid sa kanilang kakaibang kakayahan. Hindi ito pag-aaksaya ng oras sapagkat ang huling tagumpay ay nakalaan na para sa kanya. Sa narinig na matinding kumpiyansa, tumalikod si Andre at pinatibay ang kanyang pasya. Hindi siya maaaring maiwan. Oras na para mag-ipon muli ng sarili niyang puntos. Sa isang kumpas ng kamay, lumipad siya palayo. Habang pinagmamasdan ang papalayong anyo, sumili ang isang bihirang tunay ng ngiti sa labi ni Lu Fan. Alam niyang hindi masamang tao si Andre at umaasa siyang hindi sila haantong sa isang PvP deathmatch sa hinaharap. Pagkatapos, ibinaling niya ang pansin sa pugot na ulo ng Earth Demon. Oras na para sa trabaho. Malapit nang magkaroon ng makapangyarihang bagong kasapi ang kanyang hukbo ng undead. Samantala, sa command center ng National Trial Arena, abala ang mga tagamasid sa masiglang talakayan. Namangha sila sa biglaang pag-akyat ni Andre sa ikalawang pwesto, na nalampasan pa ang Star Nation. May ilan na nagsabing baka posible na talagang mapabagsak ang Nine Realms Demon. Ngunit may nagpaalala na huwag maging labis na optimistiko. Para sa kanila, nalampasan lamang ni Andre ang pagsubok dahil sa tulong ng kinatawan ng Dragon Country. Kung iba ang humarap sa quest na yon, malamang ay nabigo na. Lumapit ang handler ni Andre kay Elder Han at nagpasalamat ng taos-puso. Tinanggap ni Elder Han ang pasasalamat at sinabing si Andre ay isang matuwid na kabataan na karapat-dapat igalang. Samantala, may isang staff ng Dragon Country ang hindi maitago ang tuwa at napansing tila bumagsak sa ikatlong pwesto ang host nation na Tei. Sa isang sulok, nakatayo si Kim Taiyan, ang manager ng Tei, na pilit kinukubli ang galit. Hindi niya matanggap na pati ang maskuladong mandirigma ay nalampasan si Kim Chan-han. Kung lalong magsikap ang Star Nation, baka tuluyan ang mawala ng pwesto ang Tei kahit sa ikatlo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isa na namang Nine Realms Demon ang napatay. Malinaw at mabagsik ang mensaheng natanggap niya. Pinagdududahan ang kanyang kakayahan at pinaalalahanan siyang huling babala na yon. Kung hindi niya maaalis si Lu Fan, tiyak ang kapalarang naghihintay sa kanya. Pinawisan ng malamig si Kim. Hindi umubra ang manipulasyon ng quest assignment. Wala ring silbi ang pag-adjust ng stats ng mga halimaw. Iisa na lamang ang natitirang baraha. Pumasok si Viet at nagulat ng agarang balita. Iritadong tinanong ni Kim kung ano ang maaaring mas mahalaga pa sa kasalukuyang sitwasyon. Ibinaba ni Viet ang kanyang boses at ibinalitang tapos na ang paggawa ng scroll. Isang malamig at mapanirang ngiti ang sumili sa mukha ni Kim. Ipinadala niya ang utos na dalhin siya roon agad. Sa harap ng isang metal na lalagyan, nanginginig sa pananabik ang kanyang tinig. Naging posible lamang ang paglikha nito dahil sa backdoor code na ipinasok niya noong itinatayo ang dungeon. Binuksan ang kahon at lumitaw ang isang kumikislap na scroll. Dahil minadali ang paggawa, hindi pa ito nasusubukan, ngunit kinumpirma ng Augmentation Master na gumagana ito. Kinilala ito ng system bilang isang teleportation item. Item, National Trial Secret Realm Teleport Scroll Grade, High Quality Consumable Effect,
nagbubukas ng spatial gate patungo sa itinalagang coordinate sa loob ng instance duration, 180 seconds warning, experimental prototype. Maaaring maging lubhang hindi matatag ang spatial tunnel. Gamitin ng may pag-iingat, huwag ipaalam sa publiko. Habang hawak ang scroll, saglit siyang kinabahan sa babalang nagsasabing maaaring hindi matatag ang lagusan. Sinubukang tiyakin ni Viet na wala silang nakikitang anomalya sa code ni Lu Fan sa kanilang back-end monitoring. Ngunit galit na sinagot ni Kim na kung hindi nila makontrol si Lu Fan sa pamamagitan ng sistema, siya mismo ang kikilos. Inutusan niya ang 2 shadow guard na bantayan ang pasilyo at huwag hayaang may makalapit hanggang sa siya'y makabalik. Ipinahayag niyang papasok siya mismo sa instance upang ihatid ang mensahe. Inactivate niya ang scroll at pinunit ang realidad. Lumitaw ang system alert na nabuo ang teleportation gate patungo sa desert zone, ngunit critical ang spatial stability at maaaring gumuho anumang sandali. Sinubukan siyang pigilan ni Viet dahil prototype pa lamang iyon at napakadelikado. Idinagdag ng isang gwardya na kung makita siya ng international observers o mahuli ng livestream, magiging diplomatikong sakuna iyon. Ngunit napag-isipan na ni Kim ang lahat ng panganib. Ipinag-utos niya sa production team na i-freeze ang camera feed sa desert map at huwag magpalit ng eksena hanggang sa kanyang pagbabalik. Inatasan niya ang 2 tauhan na panatilihin ang sitwasyon at huwag magkamali, sapagkat kapag nabunyag ang operasyon, masisira ang dangal ng bansang Tei. Habang bumababa ang oras ng portal at 179 na segundo na lamang ang natitira, yumuko si Viet at nagpahayag ng pag-unawa. Bigla siyang may naalala pang mahalagang detalye, ngunit hindi na siya pinansin ni Kim. Ibinigay ni Kim ang kanyang huling utos. Piliting i-trigger ang quest ngayon din. Natuntun na ni Lu Fan ang susunod na 9 Realms Demon at alam niyang hindi maaaring mag-aksaya ng kahit 1 segundo. Ang oras ay hindi naghihintay kaninuman. Sa tigang at malawak na disyerto ng National Trial Realm, isang haligi ng liwanag ang biglang sumiklab at tumagos sa kalangitan, hudyat ng pagdating ng panibagong quest. Napabuntong hininga ng tamad si Xiao Ye habang tahimik na binasa ni Lu Fan ang abiso ng sistema. Ang target sa pagkakataong ito ay ang Earthblood Demon ng Wasteland. Ayon sa system notification, isa itong natatanging one-on-one mission. Kailangang tugisin at patayin ang level 85 epic boss na Earthblood Demon ng 9 Realms. Pagpasok niya sa instance, agad na nakatutok ang kanyang paningin sa isang liwanag sa malayo. Dahil dito, naunawaan niyang hindi na niya kailangang hanapin pa ang Dark Spire sapagkat malinaw na ang lokasyon nito. Habang iniisa-isa niya sa isip ang mga patakaran ng torneo, napagtanto niyang napakahalaga ng pagkakataong ito. Ang ganitong kataas na point quest ay bihirang-bihira sa level ng manhwa na ito. Sa 3 quest na natanggap niya, 2 ay may kinalaman sa pagpatay ng 9 Realms Demon. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi habang iniisip na tila kainahinala ang taas ng drop rate ng ganitong uri ng misyon. Gayunpaman, isinantabi niya ang pagdududa at inutusan si Xiao Ye na tumungo sa Dark Spire. Habang naglalakad, may anino ng hinala na sumagi sa kanyang isipan. Masyadong maginhawa ang lahat, na para bang may kumokontrol sa daloy ng mga quest mula sa likuran. Sa huli, malamig siyang umisi at inisip na bilang torneo ito na inorganisa ng Technation, hindi na nakapagtataka ang mga paraang kasing labo at kasing lihim ng kanilang reputasyon. Nang marating niya ang pugad ng mga halimaw, bumaba siya na parang isang Diyos ng digmaan. Sa sandaling mamataan siya ng mga nilalang, agad silang nagkagulo sa takot at nagtakbuhan, malinaw na naramdaman ang presensya ng isang tunay na mandaragit. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lu Fan. Tinawag niya ang kanyang mga kasama at inutusan si Xia Xingchen na tapos na ang pahinga. Sa isang kumpas ng kamay, pinaganya niya ang ultimate transport skill na Starry Sky Shuttle. Agad sumunod si Xingchen at nagpalit ng anyo. Starry Sky Giant Dragon Mode activated. Starlight engaged. Duration remaining 59 seconds. Umalingaw-ngaw ang dagandong ng maliit na dragon habang inatake nito ang kawalan gamit ang palad na naglalaman ng kosmikong enerhiya. Ito ang kapangyarihan ng Starry Sky Shuttle. Pinunit nito ang mismong tela ng realidad at nagbukas ng isang dimensional rift na direktang tumutungo sa lokasyon ng kanilang target. Mananatiling bukas ang portal sa loob ng 60 segundo at babaliwalain ang lahat ng restriction seals at forbidden arrays.
Hindi pinansin ni Lu Fan ang nanginginig na mabababang halimaw at pinangunahan ang kanyang pangkat papasok sa bitak ng espasyo. Starry Sky Shuttle Duration, 59 seconds. Sa loob ng madilim at nakakatakot na spire, maayos siyang lumapag. Nasa kanyang magkabilang panig sina Xia Xingchen at Xia, hudyat ng matagumpay na pagdating ng kanilang grupo. Natigilan ang area boss, malinaw na nabigla sa biglaang pagpasok nila. Ngunit ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng nag-aalab na galit. Natukoy ng sistema ang target. Earthblood Demon Level 85 Difficulty, Leader Tier Demon Strength, 42,151 Spirit, 29,210 Agility, 40,183 Durability, 35,884 na nagpakita si Lu Fan ng malamig at magalang na ngiti at malinaw sa kanyang tindig na siya ang mananatiling nakatayo sa huli. Hinugot niya ang kanyang espada at lumitaw sa kanyang likuran ang nakakatindig balahibong aura ng Black Dragon Skeleton. Pinaganya niya ang kanyang summoning arts at sabay-sabay niyang inutusan ang kanyang hukbo na umatake sapagkat nagmamadali siya. Mula sa mga anino, isa-isang nagpakita ang kanyang mga undead servant na perpektong nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang Earth Demon Fallen Corpses at Earth Fiend Fallen Corpses ay sabay-sabay na tumugon sa kanyang utos. Pinaganya rin niya ang kanyang passive assimilation skill at tinawag ang Dragon Bone Flute. Kaagad na lumitaw ang kambal na Fallen Demon Dragons, at ang kanilang mga level ay ganap na nakaayon sa kanyang antas. Ito ang nakakatakot na kapangyarihan ng Fallen Corpse Manipulation. Binibigyan siya nito ng kakayahang kontrolin ang bawat puppet na nilikha ng mga Demon Dragon, maaaring ipatawag at bawiin anumang oras. Kahit mapatay ang isang puppet, babalik lamang ang enerhiya nito sa host dragon. Samantala, sa nagliliyab na disyerto, nakaluhod sa buhangin ang kinatawan ng Estados Unidos at nanginginig sa takot. Nakatutok sa kanyang leeg ang isang malamig na talam, at ang presensya ng may hawak nito ay tila yelong tumatagos sa init ng paligid. Ang may hawak ng espada ay si Musashi, ang rank 5 Heavenly Sword mula sa Sakura Nation, isang level 60 Ghost Samurai na may kasalukuyang 105,532 puntos. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.